Di ba? Walang leader. Mga kababayan na tulad ni President Bongbong Marcos, marunong tumanggap ng realidad, very sincere, very honest, very humble po to accept responsibility, accountability. Isinigong. Kahit si Pinoy noon, mga kababayan, walang ganyan na ugali. Yung dating Pangulong Noynoy Aquino, mga ma-pride, hindi tumatanggap ng pagkakamali, mga kababayan. Naalala ninyo, nung yung nangyari pong SAF 44 pala, SAF 44 massacre, never, mga kababayan na si Pinoy, tinanggap niya, inadmit niya yung kanyang pagkukulang. Si Digong, lalo na. You see? So dapat tangaan natin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama itong analysis ni Yayam Dizon, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po. Ano na niya, Mr. Maravillas? Kumusta na yung cabinet reset ni President Bongbong Marcos? Sabi ng ating Pangulong Bongbong, ina-address niya yung kanyang cabinet po doon sa Palasyo Malacanang. May okasyon kasi doon yung presentation ng tatlong newly enacted landmark laws. Ayan po, with the senators and members of the cabinet, mga kababayan. Senators, congressmen, and the members of the cabinet. Ayan po. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, look, President Ferdinand Marcos led the presentation of 3 newly enacted landmark laws before key stakeholders, executive agencies at Kalayaan Hall, Malacanang Palace. Kanina lang po. The event highlighted Republic Act No. 14.5, which creates the Department of Economy, Planning and Development, or DepDev. Republic Act 12.18.0, which modernizes the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, at saka yung Republic Act No. 12.19.9, which aims to strengthen the early childhood care and development system. During his address, President Marcos quipped, "Tika, may laman pa ba yung gabinete ko? Who am I addressing now?" Pinaresign na niya kasi, mga kababayan, yung members ng lahat. Mamaya ipakita ko sa inyo yung ibigay ko sa inyo kung sino yung mga latest na tender ng kanilang resignation. Kasama na po si PCO, Secretary J. Ruiz. So, biniro ng ating Pangulo, tika niya muna, may members pa ba niya na members ng gabinete ko ngayon? Pinaresign niya kasi lahat, mga kababayan, para palitan ng bago yung mga tamad at mga members ng cabinet na mahina yung performance, may performance evaluation. Ayan po, pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulo. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? We are in flux. Pinaresign lahat ng ating Pangulo. Kasi after the midterm election, with the poor showing ng alyansa para sa bagong Pilipinas, sabi ng ating Pangulong Bongbong, the people have spoken. I heard them. I will act. Yan ang presidente po. Kaya nagustuhan ang ginawang aksyon na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos na balasahin po yung gabinete. Ngayon, iba-iba yung reaksyon, mga kababayan, mula sa mga political leaders at mga critics and haters. Siyempre, yung mga critics, haters po, sabi nga po, haters will always hate. Pag hater po, wala magsasabing mabuti yan. Laging masama. Yung mga critics naman, lalo yung mga dilawan,
at mga DDS, ano pa ba naman yung mga sasabihin niyang mabuti? Wala mang sasabihin mabuti. Diba? Tulad nito, si Mark Anthony Lopez. Sabi ni Mark Anthony Lopez, bakit kaya pinag-resign ni Lisa ang lahat? Niniwala pa kayo dito kay Mark Anthony Lopez na nang ipatawag po ng Quadcom, hindi maipiliwanag yung mga argumento niya, mga posisyon, yung pagpapakalat ng fake news. Ito naman po, pinalalabas na si Lisa Marcos ang nag-revamp, hindi man po yung ating Pangulo. Walang kadala-dala mga kababayan. Hindi man yan trabaho ni Mrs. Lisa Marcos ang mag-revamp. Kasi ang narrative nila mga kababayan, hindi man po si PBBM ang presidente. Ang presidente daw si Lisa Marcos. Ang nagpapatakbo ng gobyerno si Lisa Marcos tapos si Martin Romualdez. Yun ang kanilang narrative. Kasi si PBBM weak leader. Dami nga natin. Paano naging weak leader ang isang tulad ni PBBM na yung strong leader nila nakakulong? Yung anak mga kababayan, patong-patong na kaso, na-impeach pa. Ganyan ba ang weak leader? Yung spiritual advisor mga kababayan, nakakulong, si Pacquiao. Paano naging weak leader ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi lang kasi masalita. Kasi may kasabihan po tayo, ang masalita kulang sa gawa. Tingnan ninyo si Sara Duterte, daldal lang ng daldal. Wala pong achievement sa DepEd. Kaya kung hindi siya nag-resign noon at parte pa siya ng cabinet ngayon, malamang sa malamang, kasama siya sa sisibakin o nauna pa siyang sinibak. Tulad ng DDS na si Arnel Ignacio, nasibak dahil sa anomalya. Di ba? Ito pa, mga kababayan, isang critic, columnist, si Manny Mugato. Sabi niya dito, it would be an opportunity for Marcos First Lady Lisa to replace people they dislike. Parehas ba ni Mark Lopez, pinalalabas, ang nagdidesisyon, hindi man yung ating Pangulo, para sa cabinet revamp. Lahat ng pagpatakbo ng gobyerno, ang nagdidesisyon si Lisa. It would be an opportunity for First Lady Lisa to replace people they dislike. President Bongbong Marcos Jr. has asked his cabinet members to tender courtesy resignation so that he can immediately reorganize a new team for the second half of his 6-year term. The president's action was not a surprise. He wanted to clean up the government and replace non-performing executives who would take the blame for the disastrous performance of the Alianza coalition in the just concluded midterm elections. Mabuti nga po ang ating Pangulo marunong mag-recognize ng pagkukulang. Di ba? Sensitive siya, mga kababayan, sa reklamo ng sa boses ng ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Damn if you do, damn if you don't. Tapos, sasabihin ninyo, hindi man ang ating Pangulo ang nagdesisyon sa revamp, kundi si Lisa Marcos. O ito pa, isa pa vlogger columnist, si Richard Hidarian, sabi niya rito, about the podcast ng ating Pangulo. Dito nagsimula, in-announce niya. Sabi niya, arguably, the worst podcast episode ever by any major leader. A pure communications disaster. It showed nothing but weakness and confusion. Even desperation. And DDS are smelling blood. He should stick to the prepared speech if ganyan lang. Itong mga taong ito nagmamagaling as if tingin nila sila yung magagaling. Adi mag-apply ka na presidential advisor o kung hindi, ikaw na yung pumalit kay G. Ruiz kasi si G. Ruiz nag-resign na rin. Sinupalpal po ng isang Marcos loyalist na si Yayam Dizon. Sabi ni Yayam,
When did the president's honesty become a problem for his administration? To Professor Richard Hidarian, that podcast may be the worst ever, but to many of us who support the president, it was one of his realist and most sincere moments. Not every leader has the guts to speak honestly, admit our country's challenges, and take full responsibility. No script, no filter. That's not weakness. That's humility in heart. Tama. Diba? Walang leader. Mga kababayan na tulad ni President Bongbong Marcos, marunong tumanggap ng realidad. Very sincere, very honest, very humble po to accept responsibility, accountability. Si Digong, kahit si Pinoy noon mga kababayan, walang ganyan na ugali. Yung dating Pangulong Noynoy Aquino, mga ma-pride, hindi tumatanggap ng pagkakamali, mga kababayan. Naalala ninyo, nung yung nangyari pong SAP 44 pala, SAP 44 massacre, never, mga kababayan na si Pinoy, tinanggap niya, inadmit niya yung kanyang pagkukulang. Si Digong, lalo na. You see? So dapat tangaan natin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama itong analysis ni Yayam Dizon, mga kababayan. Kaya sabi niya, tungkol doon sa podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos, if you're looking niya for perfect delivery, maybe this was not it. But if you're looking for a leader who's accountable, self-aware, and genuine, that podcast hit the mark. Sometimes it's in our president's most vulnerable state that people love him even more. Walang katulad po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging totoo, sa pagiging matapak, sa pagiging humble na akuin ang responsibilidad. At nakita natin ito sa kanya during the podcast. Inamin niya, talagang marami niyang pagkukulang. And so, ito yung kanyang ginagawa para maitama yung mga pagkakamali. Comes now, the bold reset ng kanyang cabinet. Pinag-resign lahat para may freehan siya, mga kababayan. Na-retain yung mga nagpiperform at we believe marami dyan mariretain din. Yung mga top performers, mga kababayan. Marami din sa mga members ng gabinete niya. Maayos magtrabaho. Kaya na-appreciate ng mga ilan sa ating mga senador ang naging aksyon ng ating Pangulong Bongbong. Kahit nga po si Coco Pimentel, na-appreciate niya, mga kababayan, yung ginagawa ngayon na cabinet revamp. Sabi niya po, great move by the President. Allows him to regroup his team while sparing those to be affected from intrigues. I urge the President to recruit those who still have idealism in them and those who will focus on the success of his administration by being more efficient and effective in helping the Filipino people and not focus on their own political ambitions. Best to recruit those with no ambitions to be elected in the 2028 elections. These non-political personalities will be more objective and scientific in their work. Di ba, mga kababayan? Tama! O ngayon, nag-react na rin po si Senate President Chis Escudero. Ibigay ko sa inyo po kung ano yung kanyang reaksyon. Yung kanyang reaksyon, mga kababayan, may kasamang warning. Yan o. Chis warns against reckless allies as Marcos Jr. revamps cabinet. Tinawag niya na good start, mga kababayan, ang cabinet revamp na ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Pero kanyang rekomendasyon, mga kababayan, sabi niya, the President's course correction must include his entire political house, starting with his own backyard. He must distance himself from reckless allies who squandered his goodwill and burned through his political capital for selfish ends. Sabi ni Chis Escudero, kailangan na niya ng ating Pangulo ang mga alter egos he can trust to implement government programs, but also said, the elections this month show the public wants more than just a personal adjustment or personnel adjustment. Ito pa lang anya yung simula. Marami pang dapat na gawin. So, very positive.
Appreciated masyado, mga kababayan ni Coco Pimentel, pati ni Chis Escudero, ang aksyon na to na ginagawa ng ating Pangulo. Para naman kay Senate Deputy Majority Leader JB Ercito, the President's order seems to be an acknowledgement of the election results and sends the message that cabinet officials should not be complacent or complacent. Di ba mga kababayan? Ngayon ibigay ko sa inyo yung mga latest na submit ng kanilang courtesy resignation. Nag-submit na rin po si PCO Chief Jeruis, si DAR Secretary Contrado Estrella, si DOH Secretary Herbosa, si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ito yung kay Jeruis na courtesy resignation. Si Housing Secretary Acosar. Ito na. Kompleto na yata to. Si Tourism Secretary Frasco, si DILG Secretary Rimulya, si yung magkapatid DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, si TESDA Director General Jose Benitez. Yan mga latest po. Yung kanina kasi na-announce na natin yung iba. DepEd Secretary Sani Angara, DINA Secretary Yolo Loizaga, DND Secretary Gibo Chodoro, DOST Secretary Renato Solidom, DTI Secretary Cristina Aliguer Roque, National Security Advisor Eduardo Anyo, DFA Secretary Enrique Manalo, CFO Secretary Dante Ang, and ARTA Director Ernesto Perez. Yung iba dito na-mention na natin kanina. O ngayon, kanina sa press briefing ni Yossi Claire Castro, pinaliwanag niya yung tungkol dito sa utos ng ating Pangulo for his cabinet na magtender ng courtesy resignation. So, panoorin natin yung kanyang mga pahayag, mga kababayan. At bago po ang ating question and answer, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. All right, teamwork. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services. Madaling sabi, nire-recognize mga kababayan ng ating Pangulo na yung kanyang mga kasama, yung iba man lang po, walang urgency, nababagalan yung ating Pangulo. So, kailangan talagang i-revamp. Yung kailangang palitan, dapat palitan kasi ang remaining years niya in office, only 3 years po. So, kailangang ma-maximize yung panahon mga kababayan. Maraming dapat pang gawin. Pero yung mga nagawa na ng ating Pangulo, kung titingnan po ninyo, nasurpass na yung naging achievement ng previous administrations po, lalo na po ni Digong. Sa war on drugs nga po, 14 billion lang yung nakumpiska ni Digong in the first 3 years ng kanyang pamumuno. Pero yung ating Pangulo po, 43 billion. Triple sa nakumpiska
na mga droga, mga kababayan. Pero yung ating Pangulo, lang maingay tulad ni Digong po, araw-araw, war on drugs yung sinasabi. Pero 14 billion lang pala yung kanyang nakumpiska in 3 years. Malayo po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka, bloodless pa, hindi bloody war. Di ba? Yan sa war on drugs lang po. Pati sa mga projects, sa pabahay, sa health, sa agriculture, malayo po yung previous administration. Kaya sila nag-iingay. Gusto kasi nila lunurin sa controversy yung mga achievements ng ating Pangulo. Pero despite that, na malaking achievements, nababagalan pa rin yung ating Pangulo. Kaya comes now this cabinet revamp. Ito yung pinapaliwanag ni Jose Castro. We remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call will affect the courtesy resignation, hindi courtesy call. Paliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ace Romero, Philippine Star. Kaya yung latest po, nilinaw agad ni Jose Castro yung pagtanggal, pagsibak, corruption yun po sa OWA administrator, si Arnel Ignacio po. Walang puwang po ang korap. Ito yung sinabi ng ating Pangulo sa kanyang podcast na I think kanya kailangan din ng bagsik. Tinanong ni Katunying, alin ang gusto mo? Yung nire-respeto o medyo konting tapang? Siguro niya kailangan niya din ng bagsik. Ito na, pinakita na ng ating Pangulo ang kanyang bagsik. Di ba? Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niya, target? Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit mayroon please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint sa press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation, and how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, ang recent, medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo.
At hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na isahin niya ang bawat secretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga niya magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Thank you. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Follow-up question, Gilbert Perdiz. Good morning po, Yusek. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na talaga ng mga cabinet members na walang political ambitions at hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Anong reaksyon ng palasyo dito? Maganda pong suggestion yan. Dapat po kasi nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Magandang suggestion po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet secretaries. Okay po. Follow-up question, Ira Pakaniban, DZRJ. Yeah. Oo nga. I can hear you. No, I was just going to ask Yusek, no. Sabi sweeping, pero there are some cabinet-ranked secretaries who have expressed na wala silang balak mag-submit ng courtesy resignation. I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, Office of the President ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? Ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po kung sino man po yung binabanggit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan, pero wag niya pong, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, will it be deemed na... Si Lagdameo pala, Lagdameo nag-courtesy resignation na rin po. Ang minimin nito, si Larry Gadon. She resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ninyo. Sabihin ko na si Secretary Gadon, dun sa chat group, sinabi niya hindi siya kasali. Sa aking pagkakaalam, presidential advisor siya. At ang tawag sa kanya secretary. At sa aking pagkakaalam, personally po, ay kasama po. Sa akin lamang po yan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. Paano po natin parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mamamayan, paano po ito dapat na tanggapin or intindihin po nila yung pag-submit nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet? Baka lang po kasi may impression na unstable tayo, unstable po ang government po natin. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Si Digong noong 2016, pinag-utos din po ang total cabinet revamp. So anong problema?
Di ba? That is normal operations, mga kababayan, sa presidente. Para magkaroon siya ng free hand. Kung okay nung panahon ni Digong, bakit ngayon sasabihin nila na ito sign ng pagiging weak leader? The weak leader si Digong. Follow-up question, Ivan Maydina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Can you tell us, ano ho kaya maaasahan ng mga tao that will come out of this call for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uunahin yan. Marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na masaayos ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Follow-up question, Sam Medinilla, Mrs. World, Mrs. Pierre. Good morning, ma'am. Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past 3 years na performance yung administration na hindi satisfied si Pangulo. Ano po kayang aspect nun na yung hindi satisfied si President? Is it security, economy, social welfare? Okay, sa ngayon po at wala po tayong pinakadetalye patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag-i-evaluate. Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Tapos ma'am, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. May plans po ba siya na mag-take over sa some cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho during this transition at hintayin na lamang po nila kung sila po ay matatanggal o hindi. That's na lang for my part, ma'am. Na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation magko-continue pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang Pangulo na kung gusto niyang tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun, regardless kung may sinabit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat. Ma-realize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Thank you, ma'am. Next question, Clay Perdilla, PTV4. Morning, Secretary. Other topic po. Can the Palace clarify? Yun na, mga kababayan. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.